Start. Nawala. Nawala, naloko ako doon. Ginawa ng sira ang walang sira. So drive. Sa neutral ko. Lagay ko sa high. Ayun. Umilaw. So good day mga boss, welcome sa Kinky Auto Electrics. So meron tayo dito ang FG Crosser, Toyota FG Crosser. So bali ang problema nito, ang issue nito, yung front wheel drive o yung 4x4 nya, hindi siya namamatay. Nakailaw sa cluster panel, pero sa labas hindi sumasabay yung front wheel kahit ilagay mo sa bali manual naman yung sa 4x4 nya. Kaso dun sa may malamang problema nito yung harapan dun, yung harapang actuator ng front wheel drive. Yan na, try ko. So bali ano pala to, walang DTC, wala siyang trouble code. Malamang hindi rin siya madidetect, parang yung module niya hindi naman nakasali sa, kasi dito walang walang 4x4 o transfer case control module. So yan, hindi siya mabasahan kung may code ba yung sa 4x4. Yan, wala. Normal lahat. So ayan ang so nakahang naman tong sakyan dito sa may changer ako, nakapwesto. So nakahang itong apat na gulong. So i-drive ko, so nakadrive na yung transmission. So nakadrive yan doon. So dapat yan pag sa drive ito naka it's 2. So lagay ko sa it's 4. So sa baba ko naka it's 4 yan. So nakadrive pa rin tayo. Dapat yung harapang gulong iikot na to pag binitawan ko yung brake pedal. Yun hindi umiikot Yun wala hindi umiikot. Yan yung gulong hindi umiikot. So ayan, so nakadrive na tayo. So neutral ko para mailagay natin sa so nasa ano ba ta, 4 low. So nakailaw yung traction light saka traction off. So dapat naka 4 low. So naka neutral, i-drive ko para kumapit. Yan, pasok ko yun, umuga ang sakyan. Kaso doon sa front wheel, ayan hindi pa rin umiikot. Yan yun na, wala. Yan naka RPM naka 10 or 10 pala ito, mga 8 or ang speed nya labo. So dapat iikot na yan So off ko ngayon traction. So hindi siya ma-off ang traction. Yun lang, hindi sumasabay yung harapan. Yan dapat iikot yan Iwan ko lang ko yung propeller kung umiikot. So tingnan ko yung propeller kung umiikot, baba nga ako. Ikot yung gulong sa likod, pero ang harap hindi umiikot. Umikot yung propeller kaso hindi sumasabay yung gulong. Baka yung yan hindi sumasabay ang gulong. Yung gulong likod umiikot.
So tuhay ko nga. So naka-tuhay sa drive natin. Yan, naka 20 yung speed. So umilaw dito, hindi mamatay yung ilaw kahit 4x4 mo siya, hindi pa rin namamatay. Naka steady ilaw siya. So neutral na natin. Tayo muna. Baba ulit ako. Tingnan natin yung propeller kung umiikot. Kasi nakatuhay na tayo. Hindi tayo naka 4x4. Yan na. Umiikot. So yan. Hindi umiikot yung propeller. So kasi nakatuhay tayo. Naka 2 wheel. So ayan yung issue. So park na natin. So baka may problema yung actuator nito sa harapan, sa front wheel, front axle or front differential actuator. So parang para sakit to ng itong EJ Cruiser. Kasi ang Toyota Fortuner, pag may actuator sa harapan, malamang ganun din ang issue nito. Pag may actuator sa harapan, ganun ng Toyota Hilux, maramang ganun din basta may actuator sa harapan. So try ko baka actuator din ang problema nitong Edge Cruiser na to. So lipat ko siya ng lifter para maitaas, para matanggal ko yung cover sa ilalim. So bali yan, nakatas na yung unit, naka-lifter na siya. So balita, ito yung front axle actuator or 4x4 actuator nya. So bali hindi pala ito 4x4 kasi yung 4x4 dito. Itong transfer case na to. So manual pala yung transfer case. So bali ito, front actuator, front differential actuator. Ito. So malamang itong hindi nagpa-function. Yan, hindi naman siya nakalak eh. Yan, yung ilaw lang hindi namatay doon. Baka yung motor ang yan, hindi naman siya kumapit. Umikat ang gulong. Ito, naka-free wheel din ng propeller. Pero pag nakita nyo kanina, pag naka 4x4, umiikot ang propeller, hindi lang sumasama itong gulong. Sabihin hindi to nag-i-engage, hindi naglalak dito sa may gear na to. So naka-on ang susi nito sa taas. So bali bago ko siya tinaas, nanigurado na ako, naka-switch on na yung ignition doon. So checking ko lang itong wire na to, yung mga wire niya kung buo, kung walang putol. Saka ako magpo-proceed sa pagbabaklas nitong actuator para matigas tong sakit na to. Ayan. So check ko itong sakit na to, saka ako mag-proceed sa baklas actuator. So bali ito, check natin. So may multimeter ka. Ikita ba yung screen? Yan. So malamang itong dalawang malaki na to, medyo mataba yung wire. Malamang ito yung supply ng motor. Tapos itong apat na itong maliliit, yung green, purple, black, white na may black, tapos gray, tapos pula, tapos black na may white. Malamang yan ang sa motor, itong dalawang ito. So nakasit sa bolt, DC bolt. Hirap pag one hand So yung dalawa, so wala. So iwan natin dito sa may
itim na may puti. So meron 11.9 volts. So next. So wala. Next na butas. So may 3 volts. Next na butas. May 3 din. So 1, 2. Hindi nakita. So 1, 2 meron. Ito number 3. Wala. Ito number 4. So meron. So itong wala. Itong number 3 na ito na wala. Tapos lipat natin itong ano. Hindi ko nakikita. Ito number 3 kayo nang wala. Lipat natin ito sa isa. Check natin. So wala din. Lipat-lipat na natin. Para ma-confirm natin. So meron. Yan na. 11.9. So yan. So may 11.9 pag yung dalawa na yan. Yan na. So buo yung wire. Ano? Buo yung wire. So malamang tumataba. Sabi kaya mataba pula saka yung red saka white. May black na to or black na may white. So sa motor siya doon. So lagyan ko supply yan. So bali ayan, so check natin yung napatapat itong red saka black and white. Yung black na may guhit na white. So dun sa may pin na to. So yung pin na tong pinagkakabitan ng dalawang wire na to. Dun yung para sa motor siguro yun kasi malaking wire yan. So ating gamitin ng PS100. So para direct supply natin to. Ayan, tumutunog. So lagyan ko ng supply ito. Positive. So off ko yung buzzer. So yan. Yan na. 12 volts. So lagyan ko supply. 12 volts. Natin kung motor kung gagana. Ayan. Tumunog. Yan o. So balik ko. I-reverse natin. Lagyan ko supply. Tignan mo yung motor. Ayan, tumutunog. Ayan natin. Wala pa rin. So wala. Wala oh. Hindi gumalaw. So lock. Ipalitin ko ulit. Lock ulit yan. Bali itong linya ito na ito negative. So ayan ko ng supply ito. Yun. Tumutunog yung motor. Tignan natin kung mag-engage. Ayun. Yan. Sumasabay na. Oh. Ayan. Gumagana naman yung motor. So pagpalitan natin ulit para bumalik yung motor. So gumagana naman. Yung supply ito. Yun. Wala no. Pre-wheeling na naman no. Ibig sabihin nag-disengage sa motor doon. Ba't kaya? Iba naman ang motor. Nag-lost contact.
Kasi yung kasama ko nagpapalit nito ng motor na to eh. Actuator na to. Actually, meron sa pinatan doon, no? Motor na yan. Pero hindi yan ang karton. Yun na lang guys sa karton na yan. Yung pinagpalitan niya. So, klasin ko lang din. Baka yung motor ang may problema. Ano? Buksan natin para matatanong ng isa sa loob. So, bali ito. 12 lang to eh. Ito. Parang 4 na piraso. Ito, itong bolt na to. 12. Salisin ko muna. Mayroon langis na matatapon dito. Salisin ko muna yan. Yan na. Ayan, may langis tumulo. So matigas siya biyakin. Pero okay naman. May langis nga lang siya. Sobrang kapit yung ano. Sobrang kapit yung silicone. So patuloy ka mga langis. So atin tuloy ang alisin yan. Kakaunti na lang ang tumutulo. So labas natin. Sana lumabas ka. Sana makalabas ka. Ayun. Ano yan? Ay lumabas. Ayun. Ayun. Kailangan pala ng sahod naman tayo. Ayun. May sahod tayo. So ito yung actuator natin. Yan ang tawag doon. Yun na meron siyang tinutulak doon sa loob. So, itong fork na to. So buksan ko nga ito. Yung sa part ng may motor ito. So bali ito, pinaglagan ko na itong mga bolt na to. Buksan natin. Luwag na to eh. Bali yung kasama ko rito ibang lahi. Nakapagpalit sa nito. Kasi ang ginagawa niya, palit siya na bago. Pero bago pinapalit niya, ayan o. Ito yung kanyang ginawa nung nakaraan. So hindi niya binuksan itong motor. Nagpalit ko siya ng bago. So dito kasi ano, pag trabaho ni Juan, kay Juan lang. Trabaho ni Juan yun, hindi mo pwedeng pakailaman. Pag trabaho ni Pedro, kay Pedro lang din. Dito wala pakailaman sa trabaho. Kung magka-discarte mo. Ayun, pumitik. Dito sa discarte mo. Wala mangingialam. So dito, trabaho ko. So, wala mangingialam dito. Sa trabaho ko. Tinatin ko lang gear na basag. Hindi bumigay yung gear. Pero hindi naman kasi nung tinisting ko actual ano eh. Gumagalaw naman siya. Yan kasi ano. Paano ba? Kasi yung fork na to magtutulak yun doon sa loob eh. Yan. Tigas. Yan. Labas pasok lang yan. Ba't parang matigas? Yan na, maganit.
Itong gear. Kaipit. Natin yung gear kung wala sang bungi. Double check na lang natin. So wala. Bakit yung ay gumana? Naka-steady lang yung ilaw doon sa loob, sa dashboard. May spring. Ano na? Ilawan natin. So yung labas-pasok. Mahugot na to. Hindi rin. Ito alis yan. Para matanggal. Hindi na mabungi ang spring ay yung gear. Ayan na. Ba't para maganit? Ganun talaga siguro. Yan. Matunog. So ito yung fork na nagtutulak doon sa loob ng gear doon sa differential. So itong motor ito matatanan natin kung okay itong ano. Hindi naman ano. Kasi may time na baka ito rin yung hinang na to baga. Gilo ko. Intak naman. Yan. Tingnan nga. Supply nga natin ta. Patay ko muna yung buzzer. Yan, magana. Papalik. So, hindi umabot sa taya. Pabalik. So, okay. Saan ba yung part na yung kaninang ito? Ito ang ibaba. Ito yun yung kaninang testing ko ng may wire. Yung dalawang pin na yan. Yan na. So, ayan. So, okay naman. Tingnan itong switch na to. Check ko rin kung gumagana yan. So, dapat pag ibinalik, yung parang ring na to, naka-position dito. Para nakatuhay. Kasi pag nakapasok yan, naka-4 wheel yan eh. Tapos, itong fork natin, so, same position din naka-atras,
Nasa kaliwa din, nakapwesto sa kaliwa para pagbalik. So wala akong nakitang issue rito sa actuator na to. So meron na yung silicone, so may tumutulong nga lang na oil. Tignan natin kung mapapashoot ko dun sa may kanal. Kailangan ko muna ng dalawang kamay. So yan, nakabalik na yung motor, yung actuator. So balik ko lang itong wire, tapos check sa taas or baba ko itong unit para ma-check. Okay, so baba ko muna itong unit, tsaka lalagyan ng langis yan pag naayos na. So ngayon check natin. So pinatay ko, ay wala pa rin. Hindi ko pa napaandar. Ayan na, hindi namatay. Start ko. Indicator. Hindi namatay indicator. Reverse. Naka 2 high. Wala. Ayaw umikot. Ayan. Ayaw umikot. So naka 4. Ibig sabihin bakit hindi mamatay yung ilaw? Drive. So naka-drive doon. Naka 4 low. Wala, ayaw. 4 low. Wala, ayaw. So check muna ako ng fuse. Yan ang hindi ko na-check kanina, yung fuse kung buo. So check muna natin ang fuse. So dito yung fuse nya. So hanapin natin yung 4-wheel differential 20 amperes. Yan lang, wala nang iba na. 4-wheel differential 20 amperes. So paano hanapin ang fuse? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ibig sabihin ito doon sa taas. Wala. Walang fuse. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 30. Lubayan na yan, ha? Papansin nyo? Yan, ha? Wala. Dito. Ang part na to, yan, ha? So 1, 2, 3. Dito sa number 3 nakalagay yung number 20 amperes. Yan na. Ito yung wala, oh. Nakalagay dito sa differential 4-wheel 4WD differential. So yun, no, napatapat doon sa taas. Naloko na. So ang pinaglagyan niya wala. 1, 2, 3. Sabi nakita 1, 2, 3. So nakalagay ito 1, 2, 1, 2, 3. Wala namang dun sa cover niya, wala naman itong pakialam dito yung fuse. Dito siya. Ito. Yun, lumagutok. May lumalagutok. Ay. Ayun. Tuk-tuk. May lumalagutok po yung lagay. May lumalagutok doon. Baka doon yung module. Ay, ako po. Nawala. Nawala. Magic. Naloko ako doon. Ibig sabihin, ginawa nila ng sira ang unit na to. Ayan, o. Nilipat dito sa blanco na to. Dapat dito. So,
Pandarin ko. Start. Nawala. Nawala, naloko ako doon. Ginawa ng sira ang walang sira. So drive sa neutral ko, lagay ko sa high. Ayun, umilaw. Oh. To high ko. Nawala. High ko. For high. Meron. So naka-neutral. Lagay ko sa gear. Tapos silipin sa gulong. Ayun, yung gulong nakalabas. Tatawa ko sa kalokohan ko. Ayan, oh, umikot na. Oh. Ayaw na mapapigil. Oh. Oh. Tawang kong preno. Apak preno, yun. Masabay na. Loko. Naloko ko dun. So neutral. Lagay natin sa for low. So naka for low. Drive. So umilaw. Traction. Traction off. So yatin. Yan 4x4. Ayun, umikot. Naka low. Oh. Okay. Yan pala sira. So neutral for high. Ato high. Drive ko. Tingnan ko mamatay yung ilaw pag ingit ang gulong. Ayun, nawala, namatay. So hindi na sumasabay. Ayan, wala na. So 4 high, kahit hindi mo na neutral pag pag sa 4 high, kahit hindi mo nalagay sa neutral yung transmission, kahit nasa drive, okay, pasok. Okay, hirap pa tigilin. Okay, so naloko dun sa may wire ng socket dun sa actuator. So off engine. So taas ko nga ulit yung unit, tapos tingnan natin yung supply doon na dalawang wire, yung itim na may puti saka yung pula. Tingnan natin so on switch. So tingnan ko doon yung kung paano ba yung posisyon ng wire, no? Kung may supply ba steady agad. Kasi kanina 12 volts lang ang sa multimeter. Kung sakto bang dalawang wire ang may supply, yung pula saka itim. So ito, burutod ko ulit itong socket para may reference tayo. Niloko dun kanina kasi to, nung chinecheck ko to sa multimeter, pag itong sa pula ako, sa itim na may puti ako nagsundot, saka sa number 3 na to may 12 basta ako nakakuha sa multimeter. So ngayon check ulit natin para may reference tayo. Sa kanina po sinusundot ko to, itong sa itim na to, black na may white. So nagkaroon siya ng 12 volts sa number 3. So number 3, pero ito number 3, yes, ito number 4. Yan, may 12 volts. 11.7. Pero itong dalawa kayo ng itim, black, black na may white, saka yung red na to. Wala akong makitang 12 volts to kanina. Wala akong makuha ang 12 volts. So ngayon ganun din, wala rin. Yan na, 0-0 pagsundot.
Pagpalitan rin natin itong pula, lagay sa pula din. Yun na, pula sa pula. Tingnan natin kung meron. Wala din. Yan na. So try natin sa ibang butas. Wala. So wala. So wala. 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 So wala. Wala, ayaw. Wala siya. Wala talaga. Yung pula. Ibig sabihin, kaya dito ka mga check, wala tayong makakuha rito. Yan o, 10. 10.9. Sa green, saka sa pula. Ewan ko kanina kung meron yan, di ko lang natandaan. So 10. 10.9 din sa pangalawa. So yan, 11. Pag nakabaliktad, ang black probe na sa grid wire. Pag binaliktad mo siya, pag black yung nasa red nakatusok, meron siya na 11.6. Hindi ko lang alam kanina kung gano'n din ang position nung walang fuse doon. So wala. Dito lang sa pang-apat. 11.6. Tapos so ayan, may tayong reference from red color na wire, pantatlo, basta masunod tatlo na red, ito red, black, white and gray. So gray, $11.6. So red 11.6. So okay. So susunod na pag-check natin para meron tayong reference. Itong red wire saka black white saka yung gray, mayroon kang 12 volts sa makuha pag gamit ka ng multimeter. Tapos yung probe na yan, yung probe test ng multimeter, dito yung black sa may red na to. Tapos yung red na wire ng probe test dito may check sa may, dito yung check sa may black na may white, tapos yung gray. So naging aral to sa akin na kailangan fuse mo nang unahin sa pagto-troubleshoot, sa pag-check bago pumunta sa kung saan saan. So okay, yun lang. Fuse ang issue.